never more to roam. Open wide thine arms of love, Lord, I'm coming home. I've wasted many precious years, now I'm coming home. I now repent with bitter tears, Lord, I'm coming home. Coming home, never more to roam. Open wide thine arms of love, Lord, I'm coming home. I'm tired of sin and straying, Lord. No, I'm coming home. I'll trust thy love, believe thy word. Lord, I'm coming home. Coming home, never more to roam. Open wide thine arms of love, Lord, I'm coming home. My soul is sick, my heart is sore, now I'm coming home. My strength renew, my hope restore, Lord, I'm coming home. Coming home, never more to roam. Open wide thine arms of love, Lord, I'm coming home. Ang salamat po. Magandang hapon po sa lahat. Tangan po. Let's pray and we study Bible. Tayo po lahat ay umuha at nalangin sa pag-aaralan sa salita ng Diyos. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for saving us. Ang maraming Diyos na mga bagay, maraming salamat po dahil niligtas niyo po kami. While we are still sinners, you redeem all our sins and sacrifice for our sins. Habang kami po ay naging makasalanan, iniligtas niyo po kami, tinubos niyo po ang lahat ng aming mga kasalanan. And today we gather together for high school fellowship. At ngayon po ay nagkatikon-tikon kami sa mga oras na ito upang magkaroon ng high school fellowship. Please protect all the high school members from the temptation of the world. Pakiusap, protektahan niyo po ang mga high school members mula po sa temptation dito po sa mundo. And please be with us to learn your word and have a fellowship with your grace. At pakiusap, samahan niyo po kami sa pamagitan nitong pagtitipon, sa pamagitan po ng inyong pong biyaya. We commit the rest of time in your mighty hands. We pray in the name of Jesus Christ. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Amen. Let's open the Bible, 1 Timothy. Tingnan po natin sa unang Timoteo. 1 Timothy chapter 4, verses 7 and 8. Unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 7 hanggang 8. First Timothy chapter 4, verses 7 and 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Subalit tanggahan mo ang masasama at mga walang kabuluhang kapha. Sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan, sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang. Subalit ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Bible says, exercise yourself toward godliness. Sabi po sa Biblia, sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan. All of us are not perfect, Lahat po tayo ay hindi po perfecto. but God saved us. Pero iniligtas tayo ng Panginoon. Then, we
do you think God wants us still to be not perfect until we stand before God? Kaya sa tingin niyo po, ninanais pa rin ba ng Panginoon na hindi tayo maging saktan hanggang sa pagdating ng Panginoon? God wants us to grow up as a perfect man. Ninanais po ng Diyos na tayo lumago bilang saktan na tao. When we got salvation, we are not perfect and we have many sinful habits. Nung naligtas po tayo, hindi pa rin po tayo sakdan at marami po tayong mga pagmakasalan ng mga kagawian. Then God wants to see we growing up and we change as a man of God. Pero ninanais po ng Diyos na makita yung ating paglago bilang isang tao ng Diyos. So the Christian life is the life to keep growing up until we stand before God. Kaya ang Kristiyanong pamumuhay ay ang pananatili, ang paglago hanggang sa tayo ay lumago sa harapan ng Diyos. How can we grow up? Paano tayo lalago? Exercise. Pagsasanay. Exercise yourself toward godliness. Sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan. So in order to live holy, in order to be ready as a man of God, we should exercise. Kaya para tayo ay maging handa, para tayo ay maging banal, kailangan sanayin natin ang ating sarili sa kabanalan. The verse 8, bodily exercise profit a little. Sabi po sa versikulo 8, sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang. So we are working out. Alam niyo po yung pagsasanay? All the athlete players, they exercise again and again. That's why they become expert. Kaya yung po mga atleta, sila po ay nag-exercise, kaya darating ang araw sila po ay nagiging eksperto. And little by little, their muscle is growing up, and their body is getting ready to get the golden medal or silver medal. Kaya po unti-unti yung kanilang mga muscle ay nagiging matibay hanggang sa makakuha po sila ng isang golden na torpeyo. Oh, so bodily exercise profit a little. Kaya sabi po, sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang. But godliness is profitable for all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. Subalit ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay nito at sa darating. So if we exercise ourselves toward godliness, we will be blessed not only in this world but also the eternal world. Kaya kung sasanayin po natin yung ating sarili sa kabanalan, hindi lamang po tayo magkakaroon ng biyaya magpapakala dito po sa mundo, kundi sa harapan din po ng Panginoon. Let's look at the Ephesians chapter 4. Kaya tingnan po natin sa Efeso, Kapitulo 4. Ephesians chapter 4, verse 13. Versikulo 13 po. Would you read? Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat na ganap na kapuspusan ni Kristo. God wants us to grow up to the perfect man. Ninanais ng Diyos na makarating tayo lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya hanggang sa ganap na anak ng Diyos. Lord, how can we be perfect? Panginoon, paano kami magiging ganap? I always stumble and depressed and make many mistakes. Lagi akong natitisod, lagi akong nanlulumo, and lagi akong nakagawa ng kamalian. God knows us very well. Alam na alam ng Diyos, God really knows we are not perfect now. alam po ng Diyos na hindi po tayo ganap hanggang ngayon. But God wants us to exercise ourselves to grow up to the perfect man. Pero ninanais po ng Diyos na tayo ay magsanay hanggang sa maging taong o sakdan ng Diyos. So we cannot stop our progress until we stand before God. Kaya wag po tayong hihinto hanggang sa pagdating po ng Panginoon. The verse 15, Versikulo 15 po. let's read it together. 3, 2, 1. Kundi umahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayo lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo. So Bible says, may grow up in all things into Him who is the head of Christ. Sabi po sa Akitse, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo. So, Pastor, last year I didn't read the Bible, but this year
I read the Bible. Meron po nagsabi, Pastor, noong nakaraang taon, hindi po ako nagbabasa ng Biblia, pero ngayon, nagbabasa na po ako ng Biblia. Wow, you grew up so much. Wow, ngayon lumago ka na po talaga. And you didn't pray, but now you pray. You grew up. Hindi ka nananalangin noon, pero ngayon nananalangin ka na, talagang lumago ka na. You didn't attend the high school fellowship, but now you attend the high school fellowship. You grew up. Hindi ka noon nag-a-attend ng high school fellowship, pero ngayon, nag-a-attend ka na ng high school fellowship, talagang lumago ka na. But the important thing is, until which level do we have to grow up? Pero hanggang sa maabot natin yung kapantayan, ay kailangan natin lumago. Grow up into Him, into Jesus. Kaya lumago sa Kanya, kay Yesu Cristo. So even though we grow up so much, we cannot stop to do our best to grow up. Kaya kahit tayo ay lumago na, hindi dapat tayo titigil hanggang sa patuloy pa tayo lumago. So the 2 Timothy chapter 3, Kaya tingnan po natin sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, 2 Timothy chapter 3, verse 5. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 5. In this verse, having a form of godliness, but finding its power. Sabi po, na may anyo na kabanalan, ngunit tinatanggihan ng kapangyarihan nito, tumayo ka rin naman sa mga ito. Some people have a form of the godliness only, Yung ibang mga tao, mayroon po silang anyo ng kabanalan lamang, but they don't have a power. pero wala po silang kapangyarihan. Actually, it's talking about the difference between saved people and unsaved people. Ito po ay nagpapahiwatig ng kaibahan ng ligtas at ng hindi ligtas. But in our Christian life, if we apply this verse, when we keep exercising, we can show the power of the godliness. Pero sa atin po, kapag talagang nananatili tayo sa pagsasanay, makikita po natin yung kapangyarihan ng paglago. But when we stop to exercise, we cannot grow up anymore. Pero kung hihinto tayo sa pagsasanay, hindi na po tayo nalago. And we just have a form of Christian life, but we don't have a power. Kaya meron man tayong anyo ng kabanalan, pero wala tayong kapangyarihan. So until when the people see Jesus Christ through us, we cannot stop to exercise to grow up. Kaya hanggang makita po ng mga tao sa atin, yung Panginoon, hindi tayo titigil sa pagsasanay para sa paglago. So in our Christian life, we have a ministry, and we evangelize, we have a ministry, and we work so hard. Kaya sa ating Kristiyanong pamumuhay, kailangan meron tayong ministeryo sa pag-evangelize sa ating ministry, kailangan natin lumago. But at the same time, we have to do our best to grow up, to let ourselves develop, progress. Pero sa atin, sa mga tuwid, kailangan natin mas ma-develop yung ating sarili. We work so hard, and at the same time, we have to develop ourselves, improve ourselves. Sa kaparehas na oras, kailangan natin talagang magpursige at kailangan din po natin mas magsanay pa. We ourselves must grow up. Kaya yung ating sarili, kailangan natin lumago. Let's look at the Ecclesiastes, Tignan po natin sa Ecclesiastes, chapter 10, verse 10. Kapitulo 10, versikulo 10. Basahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung ang bakal ay pumulong at hindi ihasa din man ang kanyang tingin, dapat nga siyang gumamit ng higit na lakas, ngunit ang karunungan ay tumutulong upang ang isang tao ay magtagumpay. If the axe is dull, Kaya kung ang bakal ay pumurong, what does it mean dull? ano ibig sabihin ng pumurong? Oh, it's not sharp. Hindi po siya magaling. It's very thin. Talagang Dull. So when we cut, it takes much more time. Kaya kung magpuputol tayo, tatagal pa ng ilang mga oras. One day, I cut the meat, Ng isang araw, ako ay nagpuputol ng isang karne, but the knife was very dull.
Pero yung kutsilyo talagang napakaporol. So I try to cut the meat, but it takes so much time. Sinusubukan ko po talagang putulin o hiwain, pero gumugubal ng ilang oras. So I make it sharpen the knife. Kaya pinapatalim ko po talaga yung aking kutsilyo. And next time, when I cut, it's very smooth. At sa susunod po, kapag ako ay maghiwa, talagang simple lamang. I reduce the time. Kaya yung oras po ay naging okay na. I reduce the time. I save the time. Umikli na po yung oras, nakapag-save po ako ng oras. Actually, I spend the time to make the knife sharper. Sa katunayan, gumugol po ako ng oras para maghasa ng patalim. But once I make it sharper, I save much more time. Pero kung aking hahasain, mas gugugol po ako ng ilang mga oras lamang. So, if you develop yourself, if you exercise your godliness, even though you spend the same time, you can achieve much more things in your Christian life. Kaya kung higit niyo pong sasanayan yung inyong pong sarili, higit niyo po makakuha pa yung oras para sa Panginoon. Is it correct? Sounds if you exercise yourself, if you progress yourself, even though you spend the same time, you can achieve much more things. So kung higit niyo pang sasanayan yung inyong pong sarili, o higit niyo po ipaprogress pa yung inyong pong sarili, higit pa kayong makakuha ng oras. You don't spend. Yes, same. Makakuha pa ng oras. You can achieve more things. Higit pa po kayo makakuha pa ng oras para sa ibang mga bagay. So about what do we have to exercise? Kaya para saan po tayo nagsasanay? First of all, we have to exercise to read the Bible. Unang-una, nagsasanay tayo para magbasa ng Biblia. Let's look at the Deuteronomy. Tingnan po natin sa aklat ng Deuteronomio. Deuteronomy chapter 17, Deuteronomy, Kapitulo 17, verse 19. versikulo 19. Deuteronomy chapter 17, verse 19. Basahin ko natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. At kayo ay mamalagi sa Kanya, at Kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng Kanyang buhay, upang siya'y matutong matakot sa Panginoon niyang Diyos, upang isagawa ang lahat ng mga salita ng utos ito, at ng mga tuntunin ito. Until we stand before God, we have to keep growing up. Hanggang sa makarating po tayo sa harapan ng Panginoon, kailangan po natin higit pa magsanay. So God commanded us, He shall read it all the days of His life. Kaya iutos po ng Panginoon at Kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng Kanyang buhay, And He may learn to fear the Lord. upang siya'y matutong matakot sa Panginoon niyang Diyos, And be careful to observe all the word of His law. at upang isagawa ang lahat ng mga salita ng utusin ito at ang mga tuntunin ito. So read, learn, observe. Kaya magbasa, maunawain, at kailangan i-observe. We have to exercise these things. Kailangan po natin sanayan ang mga bagay na ito. So we have to keep exercising to read the Bible every day. Kaya kailangan po natin panatilihin magsanay para po sa pagbabasa ng Biblia. Sometimes we read, sometimes we don't read. It means we need more exercise. Kung minsan nagbabasa tayo, kung minsan hindi tayo nagbabasa, ibig sabihin, kailangan po natin higit pang sanayin. Actually, His commandment to the king. Sa katunayan, ito po ay kautusan para po sa hari. The verse 18. Kaya sabi po sa versikulo 18, Also he shall be, when he sits on the throne of his kingdom, he shall write for himself a copy of his law in a book. And verse 19, read, learn, observe. kaya sa 18, kapag siya'y uupo sa trono ng kanyang kaharian, ay kanyang susulatin ang isang sipi na kautusan ito sa isang aklat. Kaya sabi sa versikulo 19, mabasahin, iintindihin at i-obserbahan. So, in the Old Testament,
not everyone can could read the Bible Kaya noon po, sa lumang tipan, hindi po lahat ay nakakapagbasa ng Biblia. because they didn't have they couldn't print like this. Dahil hindi naman po sila nakapag-imprinta na katulad po nito. So only king had the Bible, and he is allowed to read. Kaya yung hari lamang po yung may Biblia at kaya siya lang po yung pinapahintulutan na makapagbasa. Even in the Old Testament, the New Testament, Galatian church has the only one book of Galatians. Kaya po dito po sa Bagong Tipan, meron po tinatawag na Iglesia ng Galatia. Yung Galatia lamang po yung merong aklat. Ephesian church has the only one book of Ephesians. At yung Efeso naman po na Iglesia ay meron limang silang isang aklat. Ito po yung aklat ng That's Ephesians. why they read the book of Ephesians again and again. Kaya binabasa lamang po nila yung aklat ng Efeso, paulit-ulit. So I heard that at that time, the many people memorize all the verses. Kaya narinig ko po noon, talagang kinakabisado nila lahat ng mga bersikulo. What about us? Paano po tayo? We are better than king. Mas higit po tayo sa hari. Because we always carry the Bible. Dahil lagi natin dala-dala yung Biblia. And some of them have more than one Bible. At yung iba po sa kanila ay may higit pa ang isa pa sa Biblia. And even in the app, in the cell phone, we have a Bible. At kahit po sa application, dito po sa ating cellphone, ay meron din pong Biblia. Not the one book. Hindi lamang po, 66 books. hindi lamang po isang aklat, kundi 66 na mga aklat. If we don't read the Bible, God will be so disappointed. Kung hindi tayo magbabasa pa ng Biblia, ang Diyos ay talagang malulungkot. So, we have to exercise to read the Bible every day. Kaya kailangan nating sanayin yung ating sarili na magbasa ng Biblia araw-araw. Dumbling. Alam niyo po yung tumbling? Tumbling. Tumbling? Is there anyone who can do? Meron po kayo ng tumbling? Tumbling to the front, to the back. Side flip. Oh. So, in the beginning, it's hard. Sa simula, talagang napakahirap. If we keep exercising, we can do it. Pero kung higit natin sasanayin, talaga magagawa natin. So, like this, even though we don't read the Bible, sometimes we read the Bible, it's the process to grow up. Kaya kung minsan, kapag tayo nagbabasa ng Biblia, ito po yung proseso para tayo ay luto. So we have to keep exercise. Kaya kailangan natin panatilihin na magsanay. And after we exercise the reading the Bible, we have to exercise meditation. Kaya pagkatapos natin masanay sa pagbabasa ng Biblia, kailangan din po natin sanayin sa pagbubulay-bulay. Let's look at the Psalm number 119. Tingnan po natin sa ating mga awit, 119. Verse 97. 119, versikulo 97. 97. Basahin ko natin na sa 3 to 1. O mahal na mahal ko ang iyong kapisan, ito siya kong binubulay-bulay sa buong araw. This writer really loved the word of God. Ito pong nagsulat na to, talagang mahal na mahal niya yung salita ng Diyos. So he not only read the word of God, but also meditate. Hindi lamang po binabasa, kundi pinagbubulay-bulay. It is my meditation all the day. For a whole day, he meditated. Ito siya kung binubulay-bulay sa buong araw. Ibig sabihin, sa buong araw, talagang pinagbubulay-bulay niya. These days, people are not trained to think. Kaya sa panahon po nito, ang mga tao, hindi po talaga sila nasanay sa pag-iisip. You know why? Alam mo po kung bakit? Because of self. Dahil po sa sabuo. When you look at the Facebook or whatever, our thinking is stuck. Kapag tumitingin po tayo palagi sa Facebook o sa ibang bagay, yung ating pag-iisip ay humihinto. And the game, At yung laro, you know, in our head, in our brain, the front part is the part of thinking. yung unang parte ng ating utak, ito yung parte ng pag-iisip. And the back side
is the part to take exercise and moving our body. At yung sa huling parte naman po ng ating utak, ito po yung pagsasanay at sa paggalaw ng ating mga katawan. Then, when you play the game, when the normal process to think is like this, we look at this one. Kaya ang normal na proseso ay parang katulad po nito. Titingin po tayo sa kaso. Then, this information sent to the front first. At ang information sa utak natin ay nanggagaling muna sa unahan. Then the front analyze and decide something. At yung unahan po, yung talagang mag-a-analyze nito at magdedesisyon sa isang bagay nito. Then it send the decision to the back. At nagpapadala ang kanyang desisyon dito po sa likod. Because the back side of the brain is the part to move our body. Dahil po yung ating likod ng bahagi ng ating utak ay nagpo-proseso sa paggalaw ng ating katawan. Then my body move and pick up. At yung aking katawan, siya po yung gagalaw at kukuha. So when we look at the Facebook or things, we don't have. If we think and analyze and meditate, it's already past. Pero kung talagang mag-Facebook lamang po tayo at sa ibang mga bagay, kung pag-iisipan natin talagang nakaraan na. So we don't think. Kaya hindi na tayo nag-iisip. While we are looking at these kind of things and the movie or the other things, we don't think. Kaya kapag nakakatingin po tayo sa isang bagay, katulad po ng movie o ng ibang mga bagay, hindi na po tayo nag-iisip. Because if we think, it's already skipped. Kasi kung isipin pa natin talagang natapos na. So without thinking, we are so fast to follow that movie or that drama or that clip. Kaya kahit walang pag-iisip, talagang napakabilis lang sa atin talagang pagdating sa movie, sa paglilipat ng mga movies, ng mga video, ng ibang mga clips. Then 1 hour pass, 2 hour pass, already. Kaya magugulat po tayo, isang oras o kalamang oras na kung nakakalipas, ang bilis lamang ng oras. So if you spend 1 week or 1 month or 1 year or 5 years like this, the front part of the brain doesn't work well. Kaya kung bubugol po ito ng isang linggo, isang buwan, isang taon o ilang taon, yung ating utak ay hindi po nagpo-proseso. What about the game? Game is more serious. Paano naman po yung laro? Ito pong laro ay talaga napakaseryoso. If you analyze and meditate this situation, what happens? Kaya kung ito pong inyong i-analyzein at titignan niyo po ay susurin niyo pong maigi, ano po ang mangyayari? My character already died. Yung aking character po ay talaga mamamatay. So there is no time to think. Kaya wala na pong oras para mag-isip. So information, just skip the front part, just go to the back part. Kaya yung ating informasyon ay hindi na po dumadaloy sa ating unahan na parte ng utak, kundi sa likod na po ng bahagi ng ating utak. Because once we think, my character died, so just play. Kasi kapag naisip natin na kapag ang character natin ay namatay, tayo po ay maglalaro lamang. That's why our front part, the part to think, doesn't exercise. Kaya po yung ikalaunang parte ng ating utak ay hindi na po nasasanay. That's why it becomes serious. Because even though they read the Bible, what does it mean? They don't remember anything even though they read the whole chapter, 2 chapter, 1 book. What did you learn? I don't remember anything. Because the front part doesn't work well. Kaya napakaseryoso na po ito. Kasi kapag hindi na po gumagana yung unang parte ng ating utak, kapag nagbabasa na po tayo ng unang kapitulo, ikalawang kapitulo, at buong aklat sa Biblia, hindi na po pumapasok sa ating utak. Kaya ano na po yung nangyayari? If these people try to meditate, they have a headache. Kaya kapag ang mga tao sinusubukan nilang pagbulay-bulayan, sumasakit po yung kanilang ulo. Because for a long time, he didn't use this part. Kasi sa mahabang panahon, hindi na po nila nagagamit yung kaunang bahagi. So there is a smoke, steam. Meron na pong isa. Meron na pong isa. Masakit na sa ulo. I believe that this is the strategy of Satan.
naniniwala po ako, ito po yung strategiya ni Satanas. So we have to exercise how to meditate. Kaya kailangan po natin sanayin kung paano po magbulay-bulay. We have to use this part to think deeply about each verse and each book and the internal word, internal reward. Kaya kailangan po natin sanayin ito pong unahang parte natin para po hindi ko po sa buong bersikulo, para po sa buhay ng walang hanggan, para po sa buhay sa dagpala natin. You know what's the called gamo? Gamo? In English? Medicine. Medicine. Thinking deeply. Meditation. Pag-iisip po ng mas malalim, pagbubulay-bulay. Medicine, meditation came from same root word. Kaya yung gamot at yung pagbubulay-bulay, nanggaling po ito sa iisa lamang God. These two words came from the medicarius, the Greek word. Ito pong dalawang salita po nito, nanggaling po sa isang kahulugan na ang ibig sabihin ay medicalus. So when we take a medicine, slowly immerse and observe our body and heal. Kaya kapag iinom po tayo ng gamot, unti-unti talagang magpapalimit siya sa ating buong katawan at gagaling po siya. When we meditate, we slowly have to think and deeply have to think. Kaya kapag tayo ay nagbubulay-bulay, paunti-unti talagang nagbubulayan po natin. It's not instant. It's not like an instant food. Hindi lamang po siya katulad ng parang mabilis lang na pagkain. So, I think it's also very good connection. If your Christian life is sick, you need a medicine and meditation. Kaya sa tingin ko meron siyang mabuting koneksyon at kapag meron po tayo sakit, kailangan po natin ng gamot, spiritually. So we need to exercise how to think deeply. Kaya kailangan po nating sanayin kung paano magbulay-bulay na mas malalim. And we have to exercise obedience. Kaya kailangan din po natin sanayin yung pagsunod. Let's look at Jeremiah. Tingnan po natin sa aklat ng Jeremias, Jeremiah chapter 22, verse 21. Kapitulo 22, versikulo 21. Jeremiah chapter 22, verse 21. Jeremias po, Kapitulo 22, versikulo 21. God rebuked about Judea. Yung Panginoon po talagang sinuway niya yung Judea. Then verse 21. Ako'y nagsalita sa iyo sa iyong kasaganaan. Ngunit iyong sinabi, hindi ako makikinig. Ito na ang iyong pamumuhay mula sa iyong pagkabata na hindi mo pinakinggan ang aking tingin. So this is your manner. It means this is your habit. Sabi, You used to do like this for a long time. sabi po sa Biblia, ito na ang iyong pamumuhay. Ibig sabihin, ito na po yung inyong kinagawian sa iyong buhay. You did not obey my voice. Hindi mo pinakinggan ang aking tinig. So, Judea, disobedience was their life. Kaya ito pong Judea, yung kanilang buhay ay yung hindi po pagsunod. They are trained to disobey. Kaya nasanay po sila na hindi sumunod. So we should train to obey God. Kaya kailangan natin sanayin ng pagsunod sa Diyos. Without the exercise, it's really difficult to obey. Kaya kung wala pong pagsasanay, napakahirap po para sa atin ang pagsunod. For example, when we join the high school fellowship, without exercise, sometimes we can come, sometimes if we are tired and if something happens, we easily don't come. Kaya kung minsan, halimbawa po, pupunta tayo ng high school fellowship. Kung wala pong pagsasanay, minsan pupunta tayo. Kung minsan, pag wala tayong gagawin, hindi na tayo pupunta. But if we are trying to join the high school fellowship every week, then even though we don't want, we go. Kaya kung sasanayin po natin yung ating sarili na umatin po palagi o kada linggo ng high school fellowship, talagang kahit ayaw natin, talagang yung ating sarili, talagang magpupusa po yan ang pupunta. Have you seen the boxing player, boxer? Nakakita na po ba kayo ng boxing laro? When I look at their exercise, boxers, Boxing. boxing, Yes, boxing hero. boxing, yeah. Boxing hero. When I
when I was a child. When I look at their exercise, I laugh because it looks so funny. Kaya nung bata po ako, kapag tinitignan ko po kung paano sila nagsasanay, nakakatawa kasi mukha po nakakatawa yung kanilang nagsasanay. So they exercise in the air. 1, 2, 3. Kaya, 1, 2, 3. What's this? kaya nagsasanay po sila doon sa pagsuntok sa hangin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ano po? But sometimes 1, 2, move, 3. 1, 2, move, 3. What's this? Kaya kung minsan po, una, pangalawa, suntok. 1, 2, suntok, usok. So anyway, so one time, 1, 2, move, 3. It's very easy. Kaya kung minsan, 1, 2, ilag, napakadali lamang. So why they keep doing that? Kaya bakit lagi nila ginagawa yun? Because even though they know, they want to scribe that exercise in their body. Kasi, kaya po hindi nila ginagawa yun para yung kanilang katawan ay masanay mula po doon sa kanilang kagabihan. They exercise until their body remember this movement. Sinasanay po nila yun hanggang sa ang kanilang katawan ay talagang kusang magagawa po nila. So if their exercise is enough, even though they don't think, they move. Kaya kahit yung kanilang pagsasanay habang hindi sila nag-iisip, yung kanilang katawan ay kusa na pong gagalap. But we learn, but if we don't exercise enough, we think, I have to hit like this, but we already learn. Pero kung hindi po natin sasanayin, kahit na tayo ay mag-isip, kapag tayo ay sumuntok, hindi po natin magagawa. So we have to exercise until our Christian life remember our exercise. Kaya kailangan po natin higit na sanayin yung ating sarili hanggang yung ating pagsasanay ay talagang kusang kumilos na po. So until we wake up, when we wake up, automatically we open the Bible and pray and read the Bible. Until that moment, we have to exercise. Kaya hanggang sa paggising natin, tayo po'y mananalangin, kung saan po tayo magbabasa ng Biblia, hanggang sa masanay na po tayo. Every Saturday, we automatically go to the church to join the fellowship. Until that moment, we have to exercise. Tuwing Sabado po, kada pupunto tayo ng fellowship, kung saan na po yung ating katawan nakikilos, hanggang sa masanay na po ito. Until we say, whenever we meet the people, we try to evangelize. Until that moment, we have to exercise. Kapag nakakita po tayo ng mga tao, sinusubukan po natin maghayag ng Ebanghelyo, hanggang sa tayo ay masanay na po. Let's look at the first Samuel. Tingnan po natin sa unang Samuel, 1 Samuel chapter 17. Kapitulo 17. So here is the fight between the Goliath and the David. Pero po dito maglalaban sa pagitan po ni Goliath at ni David. Then you can see how David killed Goliath. Kaya makikita niyo po kung paanong tinalo po ni David si Goliath. The verse 48 and 49. Let's read it together. 3, 2, 1. Nang tumayo ang Filisteo at tumapit upang salubungin si David ay mabilis na tumakbo sa hanay ng labanan upang sagutain ang Filisteo. Ipinasok ni David ang kanyang kamay sa kanyang supot at kumuha roon ng isang bato at itinerador at tinamaan ang Filisteo sa kanyang loob at ang bato ay umabot sa kanyang loob at pasubsob siyang doon sa kasiguba. What do you think? Is it easy or difficult? Ano po sa tingin ninyo? Napakadali lang ba o napakahirap? David run fast. Talaga po si David, siya po ay tumakbo na mabilis. And while he's running fast, he put his hands on the pocket. At habang siya po ay tumatakbo ng mabilis, yung kanyang kamay ay sinusok niya po sa kanyang bulsa. And he took a stone At kumuha po ng bato. and he set up the sling. At inayos niya po yung kanyang itirador. And while he's running fast, he's doing all these things very smoothly and swing and shoot. At habang siya po ay tumatakbo ng mabilis, ginawa niya po ito, inalagay niya po sa kanyang tirador at kanya pong ibinato kay Goliath. Is it easy or difficult? Napakadali o napakahirap? If you are beginner, it must be really difficult. Kung bago ka naman po, talagang napakahirap po. But we can see how many times, how much he exercised.
Pero makikita natin kung paano talaga higit na nagsanay si David. That's why it was very smooth and natural. Kaya napakadali lamang po at napaka-natural lang po sa kanya. Now let's look at the verse 34 and 35. Tignan po natin, 34 hanggang 25 po. Ngunit sinabi na David kay Saul, ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa para sa kanyang ama. Kapag may dumating na leon o kaya ay ukso at kinukuha ang isang kordero sa kawan, ay hinahabol ko siya at aking pinapatay. At aking iniligtas sa kordero mula sa kanyang bibig, sapagkat dinulong ako ay aking hinahawakan sa panga, aking sinasaktan at pinapatay. David was not the expert of the scene from the beginning. Si David po sa umpisa, hindi po siya talagang eksperto pagdating sa teledor. That's why probably he lost sometimes land by the lion or bear. Kaya kung minsan po talagang natatalo po siya sa pamamagitan po ng mga oso at mga leon. But to protect his animals, he practiced and exercised again and again Kaya para po maligtas yung kanyang mga kordero, kailangan po niyang magsanay ng ulit-ulit. until he is able to kill Goliath. Hanggang sa kaya niya na po mapatay si Goliath. That's why God used him. Kaya ginamit niya na po si David. So now we are not perfect. Ngayon, hindi pa rin po tayo sakdal. We can be disappointed because we don't read the Bible for a long time, we don't pray, we sometimes absent the church, but it's okay. We have to exercise. Kaya kung minsan kapag tayo ay nalulumo, hindi na po tayo nakapagbasa ng Biblia, hindi na po tayo nakapagpanalangin, hindi na rin po tayo nakapag-attend ng church. Kung minsan okay naman po ito, basta hanggang sa tayo ay magsanay. Let us exercise to read the Bible. Kaya sanayin po natin magbasa ng Biblia. Let us exercise to improve our thinking ability, Kaya sanayin po natin na mag-improve po yung ating pag-iisip. power of thinking. Yung kapangyarihan po ng pag-iisip. And let us exercise meditation. Kaya sanayin din po natin yung ating pagbubulay-bulay. Let us exercise ourselves to join the fellowship, to pray, and to evangelize. Kaya sanayin po natin yung ating sarili sa pamamagitan po ng pagtitipon-tipon, sa pamamagitan po ng evangelism. Let's look at the last verse, Genesis chapter 14. Tingnan po natin sa ulit talata, Genesis chapter 14. Verse 14 and 15. Versikulo 14 hanggang 15. The background is the enemies attacked Lot and his family, Sodom and Gomorrah, and took Lot and his household. Kaya yung mga po nito, yung mga kalaban po nito ay talagang kinuha po sila yung kanyang mga pamilya at kinuha din po yung kanilang mga pag-aari. So Abraham followed them and fought and brought all of them. At si Abraham po talagang sinundan sila at nakipaglaban po sa kanila. At the time, he brought his men. Din sa panahon po na yun, talagang nagdala po siya ng tao. The verse 14 and 15. Let's read it together. 3, 2, 1. Nagparinig ni Abraham na nabihag ang kanyang pamag-anak. Pinuunahan niya ang kanyang pagtutan at 12 mga sanay na kapuhan ay pinanganak sa kanyang bahay. At kanilang minawal sila hanggang sa Dan. Kinagabihan, sila ay nagpangkapangkat laban sa kaaway. Siya at ang kanyang mga alipin at sila ay kanilang ginabi at tinawal sila hanggang sa Oga na nasa hilaga ng Damasco. Yes. So Abraham brought the 318 trained servants who were born in his own house. Kaya si Abraham po, nagdala po siya ng 300 at 18 mga sanay na kapuhan ay pinanganak sa kanyang bahay. They are trained. Talagang nasanay po sila. That's why all of them are expert to fight. Kaya lahat po sila ay eksperto sa pakikipaglaban. That's why even though these numbers, they got the victory. Kaya kahit ganito lamang po yung kanilang bilang, sila po ay nagwagi. I know you are working hard. Alam ko po kayo po ay nagsasanay po na mabuti. But now you have to exercise. Pero ngayon, kailangan po natin sanayin We pa. should be trained. Kailangan po natin higit na masanay. So when we improve ourselves, even though we spend the same time, we can achieve the much more work of God. Kaya kung tayo po ay magsasanay, kahit magugol po ang ilang mga panahon, tayo po ay higit pang lalago. So even the same verse, if we understand much more deeply, then when we explain, the response is different. Kaya kapag tayo po ay gaya po ng bersikulo,
kapag tayo po ay nagpapahayag po sa kanila, yung explanation po ay talagang kakaiba. So I hope we exercise godliness Kaya kailangan talagang masanay po tayo sa kabanalan until we stand. hanggang sumarap tayo sa harapan ng Diyos. Tama po ba? Thank you po, Pastor Chet. Good afternoon po mga kapatid. Kumusta po kayo? Nakatapos na ng ating Grand Bible Seminar sa biyaya ng Diyos. Maraming pinaligtas. This is si Brother John Mark. Pagkakaroon ngayon. So, sige, testimony muna tayo. Una po muna si Sister Jasmine po. Ayan po, ako naman po mga kapatid, Sister Jasmine po na sa inyo, February 19, 2020. Ayan po, yung share ko po muna yung meditation ko po kanina yung sa John po, chapter 17, verse 24 po. Ayan yung sabi po dito, yung inanalangin kayo para sa kanyang mga alagad, which is yung kaya nanalangin ko siya para sa akin na yung nais kong ang mga ibinigay mo sa akin may mga kasama ko kung saan nakanaralan. Ayan, sobrang na-remind lang ako kanina kasi ayan, ayan, ibinigay niya sa akin sila mga banden. Ayan, hindi ko naaalagaan sila as a nilisator kasi mas inuuna yung studies, gano'n, parang hindi ko sila napapakitaan talaga ng light sa bahay. Kaya ayun, sobrang na-remind ako nung nabasa ko ito kanina kasi ayun, bakit ayun, sobrang dami kong tanong ayun, bakit hindi ko ginagrab yung opportunity na binibigay sa akin ng Panginoon na ayun, magpakita ng light habang nasa bahay ako, gano'n kasi nga, ayun, this past few days din po, ayun, parang sobrang pagod din, ganun, sobrang stress din sa school. Tapos ayun, parang sobrang daming difficulties po. Kaya ayun, sobrang imbis na pumunta sa church, mas ginugusto po na magpahinga, which is not good po para sa spiritual po. Kasi ayun, sobrang nangihina din po spiritually and also physically po. But then ayun, mas inuuna po magpahinga physically kaysa mag-gain ng lakas spiritually. Kaya ayun, nag-eager lang na ayun, why not pumunta sa church kahit pagod na ayun. Kasi yung sabi dito, yung next na sentence, upang makita nilang kalulhati ang binigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong minahal bago pa nagtatagal sa libutan. Ayun, sobrang lang kasi ayun, nag-eager lang ulit yung heart ko na ayun, makapunta dito sa church kahit ayun, pagod kasi ayun, para yung church lang yung makakapag-help sa akin para mapakita yung light ko kina mama kasi ayun, parang ayun, this past few days din mo, parang napapadalas yung heart to heart talk namin ni mama kasi ayun, sinishare niya sa akin na ayun, okay lang daw sa kanya na mapunta siya sa impyerno basta kami mapunta sa langit, ganun. Kaya ayun, parang napapaisip ako doon ayun, sabi ko sa kanya na punta na ulit kami ng church. Pero ayun na, parang hindi pa siya ready na pumunta dito sa church kasi na, ayun, sobrang, parang yung confident pa, parang wala pa, ganun. Kaya ayun, please pray po sa akin na ayun, may pakita talaga yung light sumagrade po sila mama kasi nila-save ganun. Kasi ayun, parang last year pa po sila, na-save. But then ayun, parang hindi nagpapatuloy kasi hindi din ako nagpapatuloy ganun. Kaya ayun, sobrang need po talaga ng prayer mga kapatid kasi nga, ayun, parang nangihina talaga spiritually. Para ayun, nagkaano pa rin, nagbigay pa rin ng lakas yung Bible reading. Kaya ayun, please pray din po sa akin kasi ayun, minsan yung sabi ni Pastor kanina na ayun, yung pag-exercise po through Bible reading, ganun kasi ayun, may time po na pinipili ko na matulog kaysa mag-Bible reading.
tapos mas madami yung time na tititigan ko lang yung Bible, imbis na magbasa na ako ganun. Kaya ayun, sobrang ano po talaga, sobrang ano, parang yung Bible reading na lang yung parang ano, yung source ko para ano, para gumawa sa araw, pero ayun, parang ayun, nawawala pa din. Kaya ayun, sobrang late na din po sa ano, sa Bible reading chart ganun. Kasi ayun, parang ano, wala kayo magbabasa tapos kinabukasan hindi. Tapos mas madami yung time na ano, hindi nagbabasa kasi dun sa time na nagbabasa ganun. Kaya please pray po sa akin na ayun, matrain pa po yung sarili in terms of Bible reading po. Kasi ayun din yung ano, resolution ko po na yung matapos talaga yung Bible po within this year po. Kaya ayun, please pray po sa akin and also kay Sister Shaila po kasi parang ayun, the more na nag-i-stay ako sa bahay, the more na nagiging close na po kami ulit. Kaya ayun, nagkakaroon siya ng heart na pumunta sa church. But then, ayun, yung ano, parang ano, yung pag-iisip na po kasi is ano, parang teenager pa talaga na gano'n. Parang kapag gugustuhin niya na pumunta sa church, gusto niya. But then kapag yung date na sinabihan niya na pupunta siya, bigla siyang tatamarin. Kaya please pray po sa kanya na makapanood po ulit ng Bible seminar po. Especially yung session 4 po kasi hindi niya na talaga maalala yung kung bakit makasalanan siya ganun, kung bakit ayun. Kaya ayun, please pray po sa kanya. Tapos sa family ko po, sa Cavite po, na ma-share po yung gospel po doon kasi ayun, nagpa-plan po si mama na mag-vacation po kami doon para ayun. Hindi ko na walang bakit, pero ayun na. Gusto ko i-grab yung opportunity na binibigay sa akin ng Panginoon na ayun, makipakita doon yung light, tapos ma-share po din po yung gospel doon sa family ko po sa Cavite na po. Thank you po. Thank you po, Sister Justin. Next po, kahit hindi siya high school na, youth na, Sister Gurleen. Sister Carlin po na sa ng January 29, 2022. Ayun po, i-share ko na lang din yung meditation ko ngayon sa sermon. Ayun, yung una sa lahat yung kagaya ng in-explain ni Pastor kanina doon sa may life na yung naghiwa siya ng bit. Ayun, doon ko na meditate na yung mga past few years, tapos months, ayun, yung life ko, hindi siya ganun ka-sharp. Kaya mabilis din akong matisod, tapos mabilis din akong mandumo, ganun, ma-depress, ganun. Kaya ayun, din yung biglang pumasok sa isip ko na, ay, oo nga, no, ganun. Kasi hindi ko siya ganun na nasasanay, ganun. Tapos ayun, yung sa pagsasanay din talaga. Kasi yung katawan ko, kailangan din masanay na hindi na siya kagaya ng dati na kada gigising, ayun, yung Bible yung kukunin, tapos hindi ako matutulog hanggang hindi ako nagbabasa. Parang nababalisa na agad ako kapag hindi ako makakapagbasa ng gabi bago makatulog. Pero ngayon, parang hindi na siya kagaya ng dati kasi yung sa utak ko nga. Yung sa kagaya rin ng in-explain ni Pastor kanina na iba na yung nasa utak mo, iba na yung kinasanayan mong isipin, ganyan. Ayun, yung mind ko is mas nag-iba ng mas kailangan isipin yung ganun. Kaya hindi ko na sa tuwing mag-meditate ako, may part din na ang hirap mag-isip. May times na sumasakit din yung ulo ko, ganun. Pero ayun, sinisikap ko pa rin na. Kasi ayun pa rin yung step by step. Kaya kailangan ko pa rin siyang pagsikapan kasi doon din talaga kailangan. Tapos yung sinabi din sa Ephesians na isa lang yung book nila which is yung Ephesians lang yun. Pero ayun, doon ko lang din naisip na nakahanda na lahat, nakahanda na yung sa Bible, kahit saan mo pumunta, nandito yung Bible, tas meron din sa phone. Pero bakit hindi ko nababasa kung nandito na rin naman? Kumbaga hinanda na ng Diyos lahat. Tapos nasa akin na lang talaga yung maging desisyon kung mababasa ko o hindi, ganun. Pero ayun, sobrang napapasalamat pa rin sa Panginoon kasi ayun, nakita ko yung purpose kung bakit nangyari yung mga bagay ng mga lumipas na mga
tao dito, mga youth na gano'n. Kasi yun, din na rin ako HS. Pero yung inisip ko, bakit ako pupunta? Ayun, yung habang nasa biyahe pa ako, anong purpose bakit ako pupunta? Pero yun, kasi nandito yung word. Kasi hindi rin, kailangan ko rin talaga yung salita. Tapos yung fellowship, kaya ayun, nagpatuloy rin talaga. Tapos actually, kagabi, nakausap ko si mama. Parang na-open ko sa kanya yung about sa Bible, ganyan. Tapos yung naging reminder siya sa akin kasi biglang nagising ako nung ang pinaka-naaalala ko na panaginip ko is nag-uusap kami ni mama about siya sa Bible seminar na ina-explain ko sa kanya yung kung bakit niya kailangan mapunta ng impyerno. Kagaya ng isang sinabi niya sa kapatid na yung sinabi ng mama niya na mas pipiliin ng mama niya na pumunta ng impyerno basta sila yung nasa langit. Actually, sinabi rin sa akin ng mama ko yun nung last 2022. Nung sobrang alam talaga ng puso ko na i-evangelize sila. Ayun, sobrang nasaktan ako nung narinig ko sa kanila yun. Pero ayun, kailangan ko pa rin silang katukin yung sa sermon nung kay Pastor Jason na. Ay, kay Pastor Jason ba yun? Basta yung kunwari may sulong, tapos kakatukin sila ng paulit-ulit ng hanggang 3 beses. Ayun, basta yun yung hirap explain. Tapos, ayun, yung sa pinasanayan din talaga. Kailangan ko rin na paulit-ulit hanggang gabi. Kailangan, bago ko matulog, kailangan ko pa rin magbasa ng Bible reading. Kasi yung schedule ko ngayon sa Bible reading is iba. Kumbaga, hindi ko na siya sinundan sa Kasi nape-pressure ako kapag hindi ko na siya nasusundan. Tapos hanggang sa, ma-deliverance na ako, gano'n. Pero ayun, please pray na lang din po sa akin sa Christian life na magpatuloy pa rin nasanayin yung sarili sa kabanalan, especially sa pagpaprocess ng Christian life. Tapos isipin pa rin kung anong purpose, kung bakit yung ginagawa itong mga bagay na ito. Ayun, tapos din sa family evangelism, yun lang po. Thank you po, Sister Curly. Next, Brother John Mark. Brother, pwede mo i-share kung paano i-invite si Sister Eunice and ano yung natutunan mo sa ganda ng seminar natin this week. So, kahit short lang, brother. Kaya, hello po sa lahat po. Ako po si Brother John Mark po. Nice to meet you. Kaya po dito po dahil na-invite po ako ni Sister Eunice. Kasi po February 14, nights po. Ibigay po ako sa kanilang drawing ko po, which is na pag-inipan mo po yun. Napag-inipan mo po na parang sa cliff po ako nun. Tapos iisip ko po yun sa yung mga sulit ko sa akin. Tapos sulit alagay ko po yung nagpo-post bigla po nagpakita ko si Ma'am Melis. Tapos confirm po ako sa palagay. Tapos yung inisip ko umaga po tinanong ko po yung nakita ko. Tinanong ko kay Ma'am Melis. Dahil sa kaibigan ko dito sa community. Fellowship po. Tinanong ko po ngayon ay kung paano exercise. Tapos kanina po naano ko sa
Kasama din sa section 4. Kasi nagkwento din po ni Pastor sa section 4. Kasalanan po natin tapos kung paano po tayo pinatawad, sabi din po sa atin na kung tayo nakatulog kung paano po Hope na makapatuloy ka natin sa fellowship natin at sa kilala ko po namin sa fellowship. Sige po, next si Sister. Sister Sheila po. Ayun po, yung sir nung po kanina about po sa exercise. Ayun, sobrang ano niya, parang sobrang na-amaze ako sa mga sinasabi ni Pastor kasi yun, proven and tested siya sa Christian life na kung ano yung mas pina-priority mo, yun talaga yung madalas mong gagawin or makakasanayan mo na talaga. Yun, sobrang nagre-reflect ako kanina kung ano, kung kagaya ba ni David nakapag-exercise na ba ako ng maayos or kailangan ko pang improve yung exercise na ginagawa ko para matuto akong magkaroon na, para matuto ako na maisabuhay na maayos na Christian dito sa harapan ng Panginoon. Yun nga, hindi lang, porket hindi tayo perfect, yun nga yung sabi din kanina, hindi habang buhay, kailangan ipamuhay natin yung buhay na hindi perfecto sa harapan ng Diyos. Yun, sa pamamagitan ko talaga ng yun, ng salita ng Panginoon, tinitrain talaga na humarap sa Panginoon sa araw ng pag-uukon. Yun, tinitake ko as yung reminder sa akin ng Panginoon yung sermon kanina na mas higit pa ako mag-focus sa salita ng Panginoon kasi yun kung ano talaga yung ginagawa ko everyday, yun talaga yung makakasanayan kong gawin. Yun, for example na ko kanina yung sa cellphone na pagkagising mo, kung ano ba yung kinakawakan mo agad, yun yung parang, yun na yung magiging habit mo every morning, nahahawakan mo talaga pagkagising. Yun, gusto kong parang, yun, looking forward na may apply sa Christian life yung sermon na napakinggan na hindi lang talaga maging basta tagapakinig ng salita, kundi maging tagatupad din talaga. Yun yung prayer ko ngayon sa Christian life ko na huwag talagang dayain yung sarili sa harapan ng Diyos kasi alam ng Diyos kung ano yung puso ko sa harapan niya. Kaya yun,
yung cellphone, ayun yung cellphone ko, naisip ko kanina, gusto ko na siyang ibenta, ganun, kasi nga, siya pala yung nagiging hindrance kung bakit hirap na hirap ako mag-meditate. Tapos yun yung mga katanungan ko kung bakit sa isip ko, parang ang hirap-hirap i-meditate ng salita ng Panginoon, masakit siya sa ulo, ganun, kapag hindi ko siya maintindihan. Yun pala, yun may common reason pala kung bakit. That's why, ayun, gusto ko talagang i-forsake yung cellphone kasi nga, yung heart talaga ng Holy Spirit na yun, napapagbulayan yung salita ng Panginoon para lumago pa. Yun. About din po sa sa Bible seminar this week po talaga. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yun, kagaya po ng prayer ko din before yung Bible seminar. Yun, naging comfort talaga sa akin yung Grand Bible Seminar, even may one time na umiyak ako. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi yung hope ko na na nawala na binuhay siya ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-encourage sa akin sa paggamit niya sa mga kapatid. Yun yung mga depth po mga kapatid. Yun. Yung iba sa kanila nakapanood po online, even hindi po naintindihan yung Bible Seminar. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nabuhayan po yung hope ko na one day masasave din sila ayon sa kalooban ng Panginoon. Yung moment na nalaman kong nanonood sila online, yung prayer ko na lang talaga sa Panginoon na hindi ako yung kikilos para sa kaligtasan nila, kundi yung Panginoon. Yung one thing lang talaga na magagawa ko din doon is yung prayer. Then yung kay mama nga din po, even hindi na din naintindihan yung session 4, pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi lahat po nang nangyari sa Grand Bible Seminar, sobrang laking biyaya niya para sa akin kasi lahat yung chances na binigay sa mga lost soul na pinagpipray na makapakinig din. And yun, sinagot siya ng Panginoon kahit hindi pa yun yung right time for them na maging ready sa kaligtasan. Yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi isa ako sa naging parte ng gawain na pinakita sa akin ng Panginoon kung paano siya kumikilos sa pagliligtas sa mga naliligaw na kaluluwa at the same time, yung pagpapanumbalik din talaga sa puso ng mga kapatid. Yun po, yung isa pa po, yung sa sermon yung ayun, without exercise, it's really hard to obey. Yun, yung obedience po talaga yung yung vision ko this year, yung obey without hesitation po talaga. Yun, yung puso talaga ng mga taga-Judea na nasanay sila na hindi sumunod sa Panginoon. Yun, ayaw kong maging kagaya ng puso na meron sila na naging manhid na lang sa salita ng Panginoon na hindi na nila sinusunod yung salita ng Panginoon kasi yun ay nakasanayan nila. Ipag-pray po ako mga kapatid about dun sa vision ko na yun na huwag talaga akong maging hipokrito or hangal sa harapan ng Panginoon dahil lang sa yung pinapakita ko yung Christian life ko na maayos, sumusunod ako sa salita ng Panginoon, pero deep inside, hindi naman po talaga. Yun, ipag-pray nyo din po mga kapatid yung Christian life ko, yung Christian life ni Sister Ashlinda na patuloy po kami makapagpatuloy sa church. At the same time, yung mga kapatid din po na nawala na makapanumbalik po. Yun, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi pinapakita sa akin ng Panginoon yung kalagayan ng ibang mga kapatiran ngayon sa Christian life. Although yun, hindi ako karapat-dapat na magamit para sa ganung bagay, pero yun, nagpapasalamat ako kasi binibigyan ako ng Panginoon ng chance para ipanalangin yung mga kapatid na may kahirapan sa Christian life nila, which is samahan din po ako mga kapatid na ipanalangin sila kasi yung iba sa kanila hindi sila makapag-share sa ibang kapatid ng kalagayan nila sa Christian life kasi yun, yung iba nahihiya sila, hindi nila masabi sa iba na kung ano yung kalagayan nila sa Christian life. Kaya yun po mga kapatid, ipag-pray niyo po yung mga wala dito kasi yung iba sa kanila, alam ko na yung reason kung bakit hindi po sila makapunta. Sana po yun, ma-encourage din po sila mga kapatid through visitation po. Then, yun sa Sagad High School po na sana po makapanood po ulit yung mga depth doon na nandun. Kasi masyado po silang emotional. Once na parang may makapag-trigger lang sa kanila, ayun, kailangan ikaw na mag-a-adjust sa buong panahon. Tapos yun po, sa family salvation ko po mga kapatid yan sa cell group A po, na higit pa po talagang lumago at magamit para sa gawain po ng Panginoon. Ayun lang sa kanila.
po, Sister Shella. Sige, may kain pa tayo. Kay Sister Lindsay po tayo. Magandang hapon po. Mr. Lindsay po kasi member ng the House of Learning. Ayan, share ko lang po yung sa Christian life ko. Actually, yung sermon ko parang naging reminder po ulit sa akin kasi ayan, yung pinaka-meditate ko po ulit is yung ayan, yung parang lahat ng Christian is hindi perfect. So, ayun, parang naging kalakasan ko po ulit siya na magpatuloy sa iglesia kahit na gano'n yung mga sitwasyon na sabi niya yung pastor na parang hindi nakaka-attend ng fellowship, gano'n, hindi nakaka-attend ng, ayun, consistent na Bible reading, tapos minsan natitisod. Pero, ayun, sana po may pag-pray niyo po ako na ayun sa Christian life ko nung talaga sa meditation yung sermon po kami na hindi lang tagapakinig kundi ayun, ina-apply rin talaga sa Christian life na laging mag-exercise talaga spiritually. And ayun, this week po kasi sobrang nanghina talaga sa Christian life kasi una-una po na napareflect din po ako kung bakit. So ayun, na parang naaalala ko na ano, hindi po pala ako naka-attend nung Saturday and Sunday dahil po sa ayun, may entrance exam tapos may defense din po kami kaya sobrang daming hinder po talaga na makapunta ng church. Kaya ayun, parang buong week ko pinag-pray sa Panginoon na ayun, buhayin talaga ako ulit kasi parang ang hirap po talagang parang hirap mamuhay na malayo sa iglesia. Parang may something na magulo sa heart mo na parang hindi siya, parang di mo siya makukuha talaga sa ayun, kapag wala ka sa iglesia. Kaya ayun, minimeditate ko rin po yung kantang yung may peace na ayun, hindi talaga siya magbibigay ng sanlibutan. Kaya ayun, please pray for me po na makapagpatuloy and mas mag-grow talaga sa Christian life. And ayun, sobrang nanghihina rin po yung pag-trend ngayon kasi parang nagkaka-problem din po talaga sa financial, which is parang hindi na naman po nakakapag-abay din yung sila mama, si papa, tsaka si kuya kasi may mga ibang hindrances din po. Hindi ko po siya i-repeated pero please pray for pag-trend po na sana po makapunta po kami ulit. Sana makapunta po kami bukas and makapakinig ng sermon. Ito yung hinihintay kong chance na makapag-recharge po ulit kasi Sabado and Linggo po na makapakinig ulit ng salita. And sana makita talaga yung heart na malinis and pumasa lang talaga sa Panginoon. And manatili lang talaga sa iglesia and sa mga kapatiran na kung saan nandun yung Panginoon. Please pray for my school evangelism din po and sa art ko na maging malinis kasi may naalala ko rin po yung isang sermon na sa Korean short sermon yung sin nag-i-start siya sa maliit na bagay. So may example po dun si pastor na yung palaka kapag pagpapakuluan mo siya, hindi mo siya ilalagay sa kumukulong tubig agad kasi tatalon siya. So ang gagawin ng pagluluto sa kanya is ilalagay siya sa malamig na tubig na may pinapaapoyan doon na hindi niya alam na umaapoy na sa ilalim. So pag nagtagal, doon na siya maluluto. Kaya unti-unti parang doon inanatulad ni pastor yung sin na kahit hindi mo alam, parang nandun siya pero hindi mo siya napapansin agad-agad, pero unti-unti parang kamamatay mo siya. Kaya please pray for me po na mag-grow talaga sa Christian life and parang mas magamit din po sa evangelism. Po, maraming salamat.
Ako nahirap kasi sa Church. First of all, thankful ako sa Panginoon muli na nakarating ako ng church simula ng Bible Seminar. I actually, nagpa-counsel ako kay Evangelist sa Bible Seminar. Ganyan. Kasi nagpa-counsel ako sana ako may mabibig ka sa mga kapatid. Kasi po, parang naglayo daw ako sa isang bagay sa pananampalataya ko. Which means yung nagsalita ako kay Evangelist na peke. Naging peke lahat ng bagay na yun. Yung nung nagpa-counsel ako, sabi ko, yung ginagawa ko is yung parang hindi na magiging katotohanan. Yung ginagawa ko pang religious, parang pinapakita ko sa mga tao, ganyan. Pero yung ginawa ko, nagpa-counsel ako hanggang sa first year Bible Seminar. Yung session 2 and 3 hanggang 5 na pinaka-counsel ko ako ni Evangelist. And then yun actually na representation ko. So sa mga kapatid. So, thankful kay Lord na na-refresh sa akin na hanggang may pinatawad niya lahat ng nagagawa kong kasalanan. At sabi nga doon yung pananampalataya hindi sa feeling kundi sa katotohanan. Yun yung una sa lahat, yun yung na-reflect sa akin. Saka yung una din yung pag-uwi ko, so parang napakasaya ko talaga. Uwi talaga, parang nagmumuni-muni talaga ako na ito talaga. Nagsimula naman na hindi na ako mumuhay bilang isang religious. Kumbaga, mumuhay na ako ng muli bilang isang Kristiyano. So thankful to the Lord na ay may napagpasalap na ito rin na yung pananampalataya hindi lang sa pinapakita sa tao, kumbaga katotohanan na naligtas tayo ng Panginoon sa hindi lang sa sarili natin, wala naman tayong ginawa, kundi ginawa lahat ng Panginoon sa natin. Sa kanyang pagpapakasakay pagkaba tayo ng Panginoon, at least higit sa lahat ng mabuhay siya, at nagkaroon din ako ng kapayapaan. So thankful, and as a Papa is February 22, 2024. So thankful para sa lahat po. Thank you po, Brother Bernard. Sige, press ka, Sister Shmita and Brother Ben. Sister Ash po na-save noong June 1, 2021. And yung about po sa sermon ni Pastor na yung sa meditation po. Hindi ako makarelate kasi bihira lang naman ako magbasa ng Bible kasi halimbawa po, pag parang kahit alam ko na nandiyan lang naman yung Bible, titignan ko lang siya, dadaanan ko lang. Tapos parang kapag nakita ko yung phone ko, parang hindi na ako mag-iisip na mag-phone na lang kasi alam ko lang sa sarili ko na kapag nagbasa ako ng Bible, hindi ko rin naman pagbubulay-bulayan kasi magmamadali lang ako na magbasa ng Bible kasi parang gusto ko na lang mag-phone na agad. Kumbaga parang nandiyan yung Bible pero pag nakita ko yung phone ko, malidistract ako na sa phone na lang ito yung gusto kong gawin. Tapos yung about din po sa Bible reading, hindi kasi ako nagbabasa ng Bible since nung nagka-phone na ako. Tapos ayun, parang ino-compare ko pa kanina yung about sa amin Sister Shella na si Sister Shella puyat siya sa kakabasa ng Bible, tapos ako puyat lang, gano'n. Tapos yung about po sa fellowship sa mga kapatid, dati po kasi hindi talaga ako nakikipag-fellowship sa kanila. Kumbaga parang kagaya lang po ako ni Brother kanina yung parang kinakabahan naman ako, gano'n. Tapos hindi mo ako mapipilit na makipag-usap sa mga kapatid, gano'n. Tapos ngayon, thankful po kasi nakakapag-share na ako sa ibang kapatid ng kung ano yung gusto kong sabihin, gano'n, kapag may mga problems. Tapos ayun po, about din po sa prayer. Kasi sa prayer ko po, parang kapag inaantok na kasi ako, ang pag-pray ko na lang parang, sana kinabukasan maging okay ulit, kagaya ng nangyari sa akin ngayon, gano'n. Kasi
gusto ko na lang na madaliin siya kapag tas minsan naman tinatamad ako na wag na humingi ng tulong sa Panginoon na parang kaya ko naman ganun. Minsan ganun yung nagiging isip ko. Tas ayun, kaya sabi ko kanina, pinag-iisipan ko pa kung makikipag-fellowship ako sa kapatid, kung mag-open ako kasi yun nga po, parang natatamaan din ako sa sermon ni Pastor kasi parang halos lahat ng yun, wala akong nagawa ganun. Tapos ayun po, pag-friend nyo na lang po ako na makapagpatuloy pa ganun. Tapos pag-friend nyo po na hindi po ako matukso sa ibang bagay kasi ngayon po kasi parang kapag may nagyayaya sa akin, parang iniisip ko na parang tinatanong na ulit akong pumunta ng church. Yun po, please pray. Thank you. Thank you po. Showing ka. Kaya mo yung lahat isa. Next po, Brother Ivan. Brother Ivan, para sa ito ng March 2023, share ko lang po yung meditation ko po ngayong week is yung 1:17 verse 17. Pabadalin sila sa katotohanan ng salita ng may katotohanan kasi ayun po, yung sa school evangelist po, hirap po talaga na makapag-invite po ng mga classmate ko po kasi ayun po, mas attached po sila sa worldly things na ayun, na hindi po nila alam yung katotohanan kung saan sila mapupunta after po nila dito po sa mundo is ayun nga po, pinagbubulayan po talaga to na ayun, na may share po talaga at ulitin po talaga sila na makapunta po sa Bible seminar po at makapakinig po kasi ayun nga po, kasi yung vision ko po ngayon taon po kahit isang classmate ko po na masave po para ayun para pag nakapag-save ko po na po ako ng isa ko pong classmate is para may kasama po akong makakapag-invite po sa Bible seminar at mas mapadali po yung pag-sasenta ko kasi ayun nga po, dun ko po kasi sa school sa classroom po namin, ako lang po yung may alam po dun sa Bible seminar. So ayun, so parang sila pag ini-invite ko po, ang lagi po nilang response sa akin is pag pumunta na po sila dito sa church case, masusunod po sila ganun. Tapos ayun, so ayun po, nung pag-invite ko talaga sa Bible seminar, ayun talaga po, hindi po talaga sila makumbinse kasi yung kesyo raw po, may gala raw po sila. So, ayun, sabi ko naman, pwede mo po nila i-reschedule kasi ayun po, yung salita po talaga ng Panginoon is mahalaga po. And ayun po, kasi lagi ko rin po sinasabi sa kanila is yung kasiyahan po dito sa mundo is temporary rin po. And ayun, this year rin po may vision po si Mama na kami po na family Banis brethren na umuwi po sa province po namin kasi birthday po ng lolo ko po. So, vision, matagal na rin po kasi gusto ni Sister Alana na masave po yung lolo po namin ni Sister Chuck kasi alam po ni Mama kung saan po mapupunta si lolo po pag hindi po siya nakapakinig po kasi ayun po, matanda na rin po kasi sila. So ayun, so nagwo-worry po si Mama sa kanya kasi pag hindi niya po na pakinggan ko yung Bible seminar is sa impyerno po siya mapupunta. So gusto po ni Mama na take yung opportunity dun po sa birthday niya na makauwi po sa amin sa province po namin. So ayun po, dito rin po sa verse na minimeditate ko po, pinanghahawakan ko po talaga siya kasi ayun po, na pati yung mga
relatives ko po na kahit para kahit ilan lang po yung masave doon is parang sila na po yung gagawa po ng utos ng Panginoon na i-share po yung gospel po sa mga ligaw ng kaluluwa po at mas marami po pong masave. So, ayun po, please pray po sa Evangelist Brethren na kaya matuloy po yung mission po namin na makauwi po ngayong April po sa province po namin at ma-share po at ma-save po yung relatives po namin. Yun na po. Thank you po. Hello po mga kapatid. Survey po kasi noong April 9, 2018. Nakalimutan ko ano po. Ayun, hindi po. Ano po, sa Grand Bible Seminar po. Thank you po sa Panginoon kasi ayun, akala ko talaga walang ligaw na kaluluwa na magdadala sa Grand Bible Seminar. Pero ayun, sa biyaya talaga ng Panginoon, may dalawang kaluluwa na nadala. Tapos ayun po, ayun, nakita talaga kasi yung kaklase ko na si Jonah, ayun, sister na. Ayun, sister Jonah. Kasi nung CG1PS po, hanggang session 3 lang siya kasi pinapagalitan siya ng mama niya. Ayun, tapos iyak ng mama niya kasi bakit daw mag-iwalay sila ng church, gano'n. Ayun, sabi ni Evangelist, pilitin ka daw siya kasi nakikita niya yung parang yung heart niya na willing talaga manood hanggang session 5, pero yung mama lang talaga yung hindrance niya. And ayun, sinendan ko po siya ng session 4, tapos napanood niya po yun. And nung naglabasan po ng card, 94 po yung average na, tapos yung mama niya, pinapayagan siya pumiling kahit ano. I mean, parang i-request kahit ano, papayagan siya ng mama niya kasi yung grade niya daw. Sabi niya, kung pwede ba siya sumama sa akin sa church, pwede ba siya manood hanggang session 5 na. And, ayun, kasi pwede siyang maghiling ng ibang bagay, pero ayun talaga yung hiniling niya and yung heart niya talaga yung nagmamatter yun kasi pwede siyang humiling ng mga bagay-bagay na pwedeng bibigay sa kanya, pero yung sinabi niya talaga kung pwede ba siya sumama sa akin sa church, pwede ba siya manood. And ayun, nakakatuwa lang kasi sabi ng mama niya, okay lang, basta daw kasama siya. Hindi mas maganda yun para sa amin. So, tapos ayun, ang saya lang kasi kahapon sumama si Jonah, pero yung mama niya, wala kasi nagkaroon ng sakit yung mama niya. Pero ayun, nag-chat siya kay Jonah na sana makasama siya dito sa church. Kaya ayun, ang galing lang ng Panginoon kasi last month lang talaga ayaw ng mama niya na pumatay si Jonah. Pero biglang nagbago talaga yung, ayun, biyaya talaga ng Panginoon na biglang nagbago yung nang-isip yung mama niya na ayun, payagan siya sa church. Tapos ayun, kasi ayun, matagal ko na din mini-mission na magkaroon talaga ng, kasi sinasabi ko sa mga kapatid, di ba kasi sa school namin, tapos sabi ng isang kapatid, bakit mo sila papalipatin, may own mountain sila na ikot car nila. And ayun, kung gusto mo na magkaroon ng mga kapatid sa school nyo, ikaw mismo mag-evangelize. Tapos, ayun, hanggang talagang pinanghawakan yung salita na yun kasi, ayun, dati ko talagang mini-vision na masakot yung school na, ayun, masakot ng parang, ayun, magkaroon ng kapatid doon. Tapos, nung nakaraan ng talagang last month, magkaroon ng CG1PS doon. And meron isang kaluluwa na doon sa school namin. Na si Brother Franz, na-save siya doon sa CG1PS. And ayun, grateful talaga kasi matagal ko na siya mini-mission ng kahit isang kaluluwa lang na masave doon sa school. And ngayon nasundan siya ng kaklase ko, si Sister Jonah. Ayun, malaking galak, ayun, nagagalak talaga yung puso kasi ayun, hindi mo alam kung iba talaga yung plano ng tao sa
sila, ganun yung iniisip ko, pero ayun, iba yung will ng Panginoon. Iniisa-isa yung mga kaklase ko, para ayun din yung sabi ng isang evangelist na yun, isa-isahin mo muna sister, para ayun may kasama kang ma-evangelist yung kaklase mo ayun dyan sa school. And then, ang talaga ng biyaya ng Panginoon, kasi hindi ko talaga maiisip na ganun talaga yung mangyayari. And ayun po, yung sa sermon kanina, ayun exercise yung dahil sa Bible reading po talaga kasi ayun, nahuhuli po talaga sa yung chart. Yung ganun, schedule. Tapos ayun, pero ayun, ang importante doon, magbasa ka sa araw-araw. Kahit hindi mo siya masunod, basta ayun, may lalakasan ka sa araw-araw. Ayun, kaya ayun mga kapatid, please pray na ayun, magawang mahabulin yung schedule ng Bible reading na may meditation talaga. Kasi minsan ayun yung kulang ko. Lalo na yung pagsasermon talaga kasi pag-isip ko sa umaga, ayun talaga diretso yung ginagawa ko. Hindi ko man lang maisip na walang Bible reading ngayong araw. And ayun mga kapatid, dahil doon na panghihinaan talaga kasi walang Bible reading. Kaya ayun, please pray na ayun, makapagbasa talaga sa araw-araw. Tapos ayun, please pray po sa amin ni Mama pagdating po sa unity para sa board po. Kasi unti-unti nang yung fellowship namin ni Mama. Ayun po mga kapatid. Tapos ayun kasi may time po ba? Ayun po kasi nakita ko po kasi nakita ko po kasi sa yung sa isang evangelist sa ibang church. Hindi naman sa ibang church, parang ibang lugar na church na ayun, ang galing naman talaga kasi meron isang kapatid na nag-request din sa church, sa evangelist na pwede magkaroon ng Bible seminar sa church, sa school nila. And then, ayun, hindi niya alam na may kapatid din pala dun sa isang classroom na yun. Hindi niya alam na may kapatid din, pero hindi na nakapag-abay. Ang galing naman ng Panginoon kasi doon nila nalaman na same church lang pala sila ng pinupuntahan. Pero hindi nila nalaman noon. Nalaman nila na nagkaroon ng Bible seminar sa room nila. Kaya ang galing lang kasi ang galing talaga kumilos ng Panginoon. And ayun, please pray na ayun po mga kapatid na makonquer talaga yung Sumulong High School na ayun, kasi balak din na maglipat ng bahay, pero ayun, sana yung will ng Panginoon na yung mangyari na kung maglipat man o lumipat ng school kasi nasimulan na yung Sumulong kasi ang daming kaluluwa na naghahanap nila, hindi mo lang alam, tapos ayun, aalisan mo na yung mga kapatid, please pray na yung decision making po talagang maging maayos and naaayon sa will ng Panginoon. And then po, sa Christian life din po namin is ayun po, sa buhay po talaga kasi yung si tatay, hindi po siya agree para nawawala po yung heart niya pagdating sa pupunta sa buhay, pero yung sinanay ko, agree po siya. Ayun, sana mabago pa po yung heart na kasi malay pa naman. Ayun, sana mabago po yung heart niya na ayun, i-welcome yung mga kapatid sa bahay. And ayun, magkaroon ng assurance din po sila kasi dati 2017 sila na-save, pero ayun, kapag tinatanong sila, hindi nila nasasagot yung about sa salvation. Kaya yung mga kapatid, please praises sa assurance po nila. And ayun po, sa akin po, na makita po yung ilaw sa lahat ng position. Kasi hindi ko talaga, minsan hindi mo papakita yung ilaw sa school. Kasi, ayun, may sinful nature po. Dahil may sinful nature pa. Pero ayun, i-try po talaga na mapakita lang nila
Tapos ayun po mga kapatid na ayun siya. Tapos ayun na po. Thank you po. Thank you po, kapatid, sa pinag-share. Ayun, for closing remarks and announcement po, sa Brother Dave po. Magandang hapon po mga kapatid. Ayun po, huwag lang po natin kalimutan na yung masalita po kanina po na napakinggan natin.